Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Ako, bagong taon, nakatikim ng soplak si Leila de Lima, nakatanggap ng real talk mula po kay Senator Rodante Marcoleta. Ito naman kasing si de Lima, parang nagbibida-bida na naman, nag-post. At dun sa kanyang post, nagpahayag po ng napakatinding kritisismo laban sa United States, partikular na sa administrasyong Trump. Ito po ay matapos ng pangyayari po sa pagitan ng US at ng Venezuela. Matatandaan natin, itong mga nakaraang mga araw, nakabalita tayo ng pag-atake ng US sa Venezuela. Pagkatapos ay yung pagdakip po ng mga otoridad ng US sa presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Ngayon, nag-post itong si de Lima. At sa kanyang post, lumalabas na para bagang tagapagtanggol siya ng soberanya ng isang bansa. Lumalabas na para bagang tagapagtaguyod siya ng demokrasya, ng hustisya sa isang bansa. Ngayon, ni-real talk siya ni Senator Rodante Marcoleta. At ang isa sa mga pinalilitaw ni Senator Marcoleta, bakit anya titingin ka pa sa Venezuela? Kumbaga, lumalabas sa sinabi ni Senator Marcoleta, kung para bang talagang tagapagtaguyod ka ng soberanya ng isang bansa, ng Venezuela, bakit hindi mo nalang tignan yung nangyari dito sa Pilipinas na pagkakadakip sa dating Pangulong Duterte? May punto naman talaga, di po ba? Mamaya, yan ang pinakapakikinggan natin, yung real talk ni Senator Marcoleta dito kay de Lima. Pero kailangan muna nating malaman yung pinakakabuuan ng konteksto ng damdamin at saloobin ni de Lima tungkol nga sa pangyayari sa pagitan ng US at ng Venezuela. Kaya titignan po at babasahin natin yung kanyang post. Ito po, kinuha ko na sa kanyang official page. Makikita nyo verified yan, may blue badge yan. Meaning official page ni de Lima. Ang sabi niya sa kanyang post, "It is most regrettable that the United States under Trump has once again regressed into an aggressor state not unlike China, Russia, and Israel. The attack on Venezuela and abduction of President Maduro undermines the rules-based international order, thus setting a terrible precedent of heightened aggression by superpowers. It normalizes Russia's invasion and continued war on Ukraine, China's expansionist aggression in the South and East China Seas, and Israel's genocide on the Palestinian people. It throws the global order back to a barbaric might makes right regime, discarding all the progress achieved by the United Nations 80 years after the end of World War II." Napakatindi po ng paghahalin tulad ni de Lima sa pangyayari sa pagitan ng US at ng Venezuela. Inihalin tulad niya sa pag-invade o patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine, yung pagpapalawig ng China at pagiging agresibo nila dyan po sa South and East China Seas, at maging yung genocide na ibinubunga po ng pag-atake ng Israel sa mga teritoryo ng mga Palestinian. Ibig sabihin talagang kinikriticize niya ng matindi at talagang tutol na tutol siya doon sa pagkakadakip ng Pangulo ng Venezuela sa otoridad ng US. Ituloy po natin yung pinaka-post pa niya. Ito po, bahagi pa rin ng post niyan. "As a US ally, this leaves the Philippines with a compromised moral ascendancy in protesting, condemning, opposing, and fighting China's aggression in the West Philippine Sea. This is due to the fact that our major ally against Chinese aggression uses that same aggression against a smaller neighbor like what the Philippines is to China. This reflects poorly on us as well, regardless of our own faithful adherence to international law, simply because the US is our ally." Sa kanyang post, yun daw ginawa ng US na itinuturing nating kakampi, para bagang kabaliktaran ng ginagawa o kahalintulad pala ng ginagawa ng China sa atin, na ini-invade niya yung ating sovereignty at may mga nalalabag na mga international laws. Yan ang isa sa bahaging yan. Tuloy po natin. "This serves as a reality check on our reliance on the United States for moral leadership in the world stage and as an ally for regional security and a rules-based international order.
I therefore call on Congress to conduct high-level consultations with our national defense, intelligence, security, and foreign affairs communities to draw up a comprehensive and strategic response in terms of executive policies supported by legislation to the impact of superpower aggression on our own precarious situation in the West Philippines. Alam nyo mga kababayan, in fairness dito kaya Dilima, hindi naman porke tinutuligsa natin hindi na natin papansinin yung kanyang may mga puntong tama naman talaga na kung saan maling-mali naman talaga yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea na parang kasi nanalo naman tayo sa China, di po ba, pagdating sa bahaging yan ng ating teritoryo, pero patuloy yung paglalagay ng China ng kanilang mga bihikulong pandagat. Talagang nakalalabag na yon sa international law. May punto doon si Dilima. Pero, yung pinaka tinitindigan natin dito, yung pagiging selective niya. Kung siya ay ilang beses niya binanggit yung tungkol sa international laws, international orders, na dapat ay iginagalang-an niya yon, nagiging selective siya. Kung talagang tinitindigan niya na dapat ay hindi nang hihimasok ang United States at iginagalang dapat ng Estados Unidos ang soberanya ng Venezuela sa pamamagitan nga po ng hindi dapat pinakailaman ng US ang presidente noon, bagkus ang sariling gobyerno ng Venezuela ang dapat na lumiti sa kanilang presidente pagkatapos siguro ng termino, bakit dito sa nangyari sa ating bansa, partikular sa dating Pangulong Duterte, hindi niya matindigan yung ganong paninindigan at katwiran? Ibig sabihin, selective. At yun yung pinaka tinutuligsa natin dito kay Dilima. Bagay na tinuligsa rin ni Senator Rodante Marcoleta. Ito na po, pakinggan natin ang butihing senador. Ano pa bang yung binabanggit ka natin tungkol ito kay Maduro ng Venezuela? Kasi mabigat na issue ito, Sen. International issue. And apakalaki ng implication ito pong pag-atake ng US sa Venezuela. Mabigat na issue? Napakabigat po nito. Hindi lang kasi inatake, inaresto pa yung Dinala sa New York, presidente yung mag-asawa, di ba? ng Venezuela, si President Maduro. Halos maduro din, ano? Maduro, naturog talaga. Pero, ang tanong ng iba, siyempre, pwede ba palang gawin ito sa... kasi Sa isang di ba? Oo. Yun nga ang komento ng isang senadora, isang dating senadora na ngayon mambabatas. Yan. Pwede bang gawin ito ng Amerika? Na parang pakikialam sa ibang mga bansa? Ano bang kinomento niya para... Ano sabi ni senador, si Kong Laila, at Yan. saka nito si Kong... Sindanya ba yun? Oh. Hindi daw dapat ginawa yan kasi Yan. sovereignty yung Venezuela eh. Di ba? Yun din yung pinaka nakuhang punto nila Kuya Jen, nila Kuya Nelson at ni Senator Rodante Marcoleta dyan sa sagan ng mamamayan. Nabatay nga sa post ni Dilima, hindi dapat ginawa ng US yung kanilang mga aksyon dyan sa Venezuela, partikular sa presidente, sapagkat dapat iginalang yung soberanya ng Venezuela. Sa makatuwid, naniniwala si Dilima na sa pagdakip ng US sa Pangulo ng Venezuela, nalalabag na rin ng US yung soberanya ng Venezuela. O yun ang kanyang stando na ni Dilima. Mamaya, tignan natin kung titindigan niya at mapanindigan ng katwiran niya yung kanyang stand na ganon. Tuloy. Ako ayaw kong magkomento muna dyan eh. Kung halimbawa ang komento nila, mali ang ginawa ng Amerika, bakit ang nakita nila yung pagkakadukot kay President Maduro, ba't di nakita yung pagkakadukot kay President Duterte? Yun. Diba? Di ba? Yan muna ang pag-usapan natin. Yung sovereignty ng Pilipinas. Bakit ang nakikita mo, yung malayo? Oo nga, no? Bakit yung nasa, ng ilong Nasa mo? tungkil ng ilong, hindi na... Hindi kasi yun nata Amerika mismo, ito kasi kapwa Pilipino daw sin eh. Mas matindi yun. Lalo nga mabigat to eh. Diba? Kung yung Amerika, yung nanghimasok sa Venezuela at dinakipa yung Pangulo ng Venezuela, di ba lalong mas mabagsik? Yung mismong kapwa Pilipino mo ay pababayaan mo, isusuko mo yung kapwa mo Pilipino sa ibang lahi. Kung ang
Estados Unidos ng Amerika ang lumabag sa soberanya ng Venezuela sa pamamagitan ng pagdakip sa presidente, sa makatuwid, tinatanggap din ni De Lima na yung pagsuko ng Pilipinas ng mga otoridad sa gobyerno ng Pilipinas dyan sa dating Pangulong Duterte, nilabag na rin nila ang soberanya ng ating bansa. Binastos na rin mismo nila yung soberanya ng Pilipinas, na mismong mga Pilipino rin sila. O di po ba? Ganun ang punto nga lalabas at lalabas dyan. Sinuko mo talaga. Bakit yung pagkaka-abduct Yan. ng sarili mong Pangulo, wala ka man lang wala ka man lang nasabi na hindi mabuti. Tama nga daw sa kanila para sa kanila. Bakit doon bigla ka Pag doon nagbalik. Yun. Diba? Nagiging selective. Wala akong sinasabing tama yun o mali. No? Kasi ako, kung pwede ka lang, makukomento ko lang, sangayon lang sa international law, sa nalalaman ko, di ko alam yung ibang mga detalye niyan, maaring hindi tama sapagkat dalawa lang naman kasi ang pinapayagan na isang sovereign country ay salakayin mo. Una, ang ginawa mo yun para sa depensa mo. Depende. Halimbawa, nakikita mo talagang nag-uumang na siya ng missile, nakita mo talagang titirahin ka. Inunahan mo lang. Depensa yun. Tama. Yung pangalawang kondisyon, merong pagpapahintulot yung Security Council ng United Nations. Kung wala yung isa sa dalawa na yun, mahirap. Kahit ano pa sabihin mo. Halimbawa, sabi, meron siyang pananagutan sa korte. Korte ng Amerika, merong nagkain na. Ganon din naman kay President Duterte. O, diba? Bakit? Ang bilis nilang magkomento sa ginawa ng Amerika, samantalang dito, sa nangyari sa mismong bakura natin, diba? Wala naman silang condemnation eh. Tuwan-tuwa pa nga sila eh. Totoo yun. Tuwan-tuwa yung mga yan. Kaya na nga yung makita na. Kaya nga, Double standard. wag na kayong magkomento kung ang komento man ninyo ay selective lang kayo. Yun ang real talk doon. Huwag na kayong magkomento kung yung komento ninyo selective lang naman. Kung hindi naman papasok sa katwiran talaga. Kasi alam nyo mga kababayan, merong pinagkaiba po yung terminong katwiran at sa pagdadahilan. Pag sinabi kasing katwiran, yung katwiran tumatagal yan. Katwiran yan noon, ngayon, at magpakailanman sa mga susunod na panahon. Pero pagka sinabing nagdadahilan lang, nagrarason lang, seasonal lang yun. Namimili ng panahon yun. Maaaring yun ang dahilan niya noon, pero pagdating sa ganitong sitwasyon, hindi na niya mairarason yun. Maaaring ito ang tinitindigan niya ngayon, pero pagka hindi na sumang-ayon sa kanya, sa susunod na mga panahon, at nangyari ulit na ganon, pero hindi na sumang-ayon sa kanya, babaliin niya na yon. Meaning, hindi pangangatwiran yun. Hindi katwiran yung kanyang pinangahawakan at itinataguyod. Ano yun? Pagdadahilan na lang yun. No. Kasi kung talagang tagapagtaguyod si De Lima at ang mga kasamahan niya ng pagrespeto at pagtatanggol sa soberanya ng isang bansa, bakit tuwan-tuwa sila nung nangyaring dakpin at ipadala sa ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Di po ba ang iba sa mga kasamahan ni De Lima, mga abogado rin naman? Alam ng mga yan na talagang paglabag sa soberanya ng ating bansa ang ginawa ng ilan sa mga otoridad ng gobyerno ng Pilipinas na pagsuko kay Duterte sa dahig, sa ICC, na isang banyagang korte. Bakit? Sa batas po natin, mga kababayan, kahit pa sabihin mong, let's say, meron talagang warrant of arrest ang ICC laban kay Duterte, meron pong karapatan ang korte ng ating bansa na tanggihan at huwag isuko si Duterte sa ICC. Meron po. Sapagkat sa ibabaw ng lahat, sa soberanya ng isang bansa, justice system po ng bansang yon ang mananaig. Kapag dinecline nyo ng bansa yung warrant of arrest mula sa international court, walang magagawang international court doon. Lalo na kung lalaki pa nila ng ebidensya na iniimbestigahan na dito yan. Nililitis na dito yan. Huwag na kayong mga ilam dyan. Kami na bahala dito. Di ba ang nangyari kay Duterte noon, nililitis na siya, iniimbestigahan na siya. Sabi pa nga niya, kahit abutin tayo ng anumang oras dito. Sa pakikipag-argumento niya,
sa pagsagot niya sa mga tanong ng mga mambabatas. Pero anong ginawa? Isinuko pa rin nila. Tapos ito namang mga tagapagtanggol ng administrasyon, hindi raw isinuko. Yun ay pagbibigay lang daw ng hustisya at yun daw ang tama. Unggoy. Sino niloko nyo? O katulad nito ni De Lima. Tuwan-tuwa nung si Duterte ay naaresto. Sinabi niya na hustisya raw yun. Nakamit na raw ng hustisya ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK ni Duterte. Yung hustisya matapos daw maaresto ng ICC si Duterte. Ako po. Pero pagdating kay Maduro, talagang todo tanggol siya. Hindi. Nilalabag nila soberanya ng Venezuela. Dapat hinayaan si Maduro dun sa Venezuela, dun dapat nilitis yan. Oh. Kaya pagka ikaw ay selective, huwag ka nang magkomento. Kasi kahit paanong pilit mo na ipatanggap sa tao na tagapagtaguyod ako ng hustisya, tagapagtaguyod ako ng patas na paglilitis ng demokrasya, tagapagtanggol ako ng soberanya. Pero kung wala ka naman sa katwiran, kung nababaluktot naman yung tinitindigan mo, baluktot ka rin sa tao. Matalino na tao ngayon, De Lima, pambihira ka naman. O baka sabihin ni De Lima, hindi. Tutol din ako sa pagkakaaresto dito kay Duterte sa ICC. Tutol nga ba? Tama lang yung sinabi ni Senator Dante Marcoleta at ni Kuya Nelson at ni Kuya Jen. Tuwan-tuwa pa yung mga yan. O ito, pakinggan nyo si De Lima nung naaresto si Duterte. This is deeply personal for me. Yan. For almost 7 years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out against Duterte's drug war. While I was behind bars, thousands of Filipinos were killed without justice, their families left to grieve with no answers, no accountability. Today, Mr. Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. I faced my case, knowing I was innocent. I stood before the courts because I had nothing to hide. Duterte now has to answer for his actions, not in the court of public opinion, but before the rule of law. This is how justice should work. Those in power must be held to the same standards as everyone else. To those who have fought this long and difficult fight, your voices mattered, your courage mattered, and today, the pursuit of justice continues. O, di ba? Hindi daw yun paghihigit eh. Hindi daw yun na vengeance. Yun daw ay hustisya. Pagka kay Duterte, hustisya para dun sa di umano'y biktima ng EJK. Pero pagkadating kay Maduro, mali. Pagdating kay Maduro, nilabag ng US ang soberanya ng Venezuela. Ganun ba yon? Samantalang, pag pumunta kayo sa Venezuela, mga kababayan, alam nyo ba na nang maaresto si Maduro ng US, tuwan-tuwa ang mga tao ng Venezuela. Maging yung mga Venezuela na citizen na lumikas sa ibang mga bansa dahil sa paghihirap nila dyan sa pamamahala ni Maduro, tuwan-tuwa po. Kung alam nyo lang. Dahil alam nila yung hirap ng kanilang bansa dahil dito sa pag-upo sa kapangyarihan ni Maduro. Asan ngayon si De Lima? Na di umay tagapagtaguyod ng hustisya ng mamamayan. Bakit para bagang ang kinakampihan niya ngayon ay iisang tao lang at ang pangulo lang ng Venezuela? Samantalang bakit hindi niya pakinggan yung mamamayan ng mga taga-Venezuela na tuwan-tuwa sapagkat alam nila yung mga nalalabag ni Maduro at yung paghihirap na dinaranas ng mga tao ng Venezuela sa kamay ng kanilang presidente. Napaka-selective. May butas ang kanyang pahayag. May butas ang kanyang pinaninindiganan. Hindi po ito pamemersonal sa kung anumang kulay ni De Lima. Sadyang ligwak lang ang kanyang katwiran.
Wala tayong ipinahayag dito na ikasisira niya. Walang fake news dito. Hindi tayo naglabas ng samot-saring kasiraan na wala namang pinagbabatayan kay De Lima. Kundi pawang yung katwiran mismo yung ating kinikritik sa kanya. Yung katwiran mismo ni De Lima, yung pinapapansin ko po sa inyo na baluktot. At kayo na bahalang humusga mga kababayan, lalo na doon sa mga naniniwala dito kay De Lima. Naging patas tayo kanina na tama naman siya sa kabilang banda. Na dapat ay pinoproteksyonan na soberanya ng bawat bansa. Pero mali na maging selective ka. Sa kung saang bansa mo ipapairal yung pagiging tagapagtanggol mo ng soberanya at sa kung kailan mo paiiralin yung ganyang uri ng pagkatao mo na nagtatanggol ng soberanya ng bansa. Pagka kay Duterte, ayaw. Pag kay Maduro, gusto. Pambihira naman. Sana mga kababayan, matauhan na yung mga naniniwala pa rin dyan kay De Lima. Ano po, hindi tayo naninira, pero may nakikita kasi. Kaya kailangan nating ituwid yung mga baluktot nilang pangangatwiran, kagaya ng ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta. Uulitin lang namin, kung selective ka lang din, huwag ka nang magkomento. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.